Patuloy pa ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija sa mga ilog sa lalawigan sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Balikan natin ang kasama nating si Maris Umali na nasa bayan ng Laur. Maris? Ate Sue, bahagyan na nga humina yung ulan at hangin. Kung ikukumpara sa lakas ng pagbayo nito kagabi sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Pero hanggang sa mga sandaling ito ay mababanaag pa rin yung ilan sa mga pinsalang iniwan nito. Gaya halimbawa nitong poste ng kuryente dito sa aking lilikuran na humilig na nga dahil nga sa lakas ng hangin. At hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin ito nakukumpuni. At ayon sa PDRRMO ay malaking bahagi pa rin ng Nueva Ecija ang wala pa rin kuryente sa ngayon. Malakas na ulan at hangin ang bumayo sa ilang bayan dito sa Nueva Ecija sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan kagabi. Kahit hindi rito naglandfall ang bagyo. Ang resulta, nagtumbahan ang mga puno gaya sa San Ricardo, Talavera, Homestead, Talavera at Manaknak, Palayan. Kaya ang maraming kalsada papunta sa norte hindi agad madaanan. Agad namang idineploy ang mga tauhan ng PDRRMC Task Force para magsagawa ng clearing operations sa iba't ibang bayan. Ilang oras bago ang pananalasa ng bagyo, inabutan pa naming nagpupukpok ng kahoy sa bintana si Tatay Arnel pagkatapos kumpunihin ang bubong. Pinatitibay daw niya ang kanilang bahay bilang paghahanda sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Lalo't isang barangay isla sa Cabanatuan City sa pinakamabilis bahain pag may nananalasang bagyo. Noong nakaraang bagyong Lando, umabot daw ng hanggang 10 talampakan ang taas ng baha. Pero kung pinili ni Tatay Arnel na manatili na lang sa bahay, ang ilan mas minabuting lumikas na sa mas mataas na lugar. Gaya ni Danica na binitbit na ang anak at si Noriel naman na sinama pati ang alagang aso. Nagsagawa naman ng operations briefing ang lokal na pamahalaan at dinaluhan ng iba't ibang ahensya kabilang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Social Welfare, Engineering Office, Public Works, Pag-asa, Bureau of Fire, PNP at AFP. Nakaposisyon na rin ang mga heavy equipment sa hazard-prone areas bago pa man manalasa ang bagyo. Nagsagawa din ng preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan, lalo sa mga barangay malapit sa mga ilog at creek, gaya sa Rizal, Gabaldon at Zaragoza, Nueva Ecija. Ayon sa PDRRMO, may 4 na pangunahing ilog na binabantayan ngayon sa probinsya, ang Pampanga River, Talavera River, Rio Chico River at Peñaranda River. Bilang paghahanda sa inaasahang pagtaas nga ng ilog mula Digmala River ay tinaasan na ang dike nito sa Barangay Kalaanan, Bungabon, Nueva Ecija para maiwasang umapaw sa mga bahay. At sa mga sandaling ito ay nagsisimula ng araw umapaw yung tubig doon sa may Pampanga River. At isu sa mga sandaling ito, ang impormasyon binigay sa atin ng PDRRMO ay umabot na sa mahigit 3,000 yung mga pamilya na inilikas o mahigit 12,000 yan na individual. Sila ngayon ay nananatili sa 193 na evacuation centers sa buong Nueva Ecija at nasa 193 rin yung mga apektadong barangay. Yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Laur, Nueva Ecija. Balik sa inyo dyan sa studio, Ate Sue. Maraming salamat, Maris Umali. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.